Mahigpit ang seguridad sa convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato na maghain siya ng Certificate of Candidacy. Noong 2009, nauwi sa malagim na masaker ang paghahain sana ng COC na may bahay ni Mangudadato para sa kanyang kandidatura. Mula sa Cotabato City, nakatutok live si June Veneracion. June. Ivan, nakapaghain na ngayong araw ng kanyang Certificate of Candidacy si Maguindanao Re-electionist Governor Ismael Toto Mangudadato at kanyang mga kapartido. Pero marami ang nagulat, Ivan, nang malaman na kasama sa ticket ni Mangudadato ang ilang miyembro ng pamilya Ampatuan. Maaga pa lang, tumulak na ang convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato mula sa kanyang bayan ng Buluan papuntang Cotabato City para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Nagmistulang parada ang convoy ng mga nagagandahang sports utility vehicle. Nagkalat ang mga sundalo at mga tangke sa dinaanan ng convoy, lalo na sa mga lugar na kilalang baluarte ng mga Ampatuan na sinasabing utak ng Maguindanao Massacre, kung saan kabilang sa mga biktima ang asawa at ilang kaanak ni Mangudadato at mga miyembro ng media. Matatandaan noong 2009, maghahain din dapat ng COC ang asawa ni Mangudadato para sa kandidatura ni Toto nang harangin ng mga armadong lalaki sa bayan ng Ampatuan. Dinala sila sa mabundok na bahagi ng bayan at doon pinatay at binaon kasama ang maraming miyembro ng media. Higit 50 ang namatay. Itinuturing ng pinakamalagim na araw sa pamamahayag ang Maguindanao Massacre ayon sa international group na Committee to Protect Journalists. Wala naman daw na monitor ang AFP na banta sa buhay ni Governor Toto Mangudadato, pero kailangan pa rin daw magpatupad na ganito kahigpit na seguridad para na rin daw makasiguro. Sa yung incumbent governor, siya rin yung diktado ng presidente na head ng Liberal Party. So nasa kanya na lahat yun. So walang reason na kabahan siya or if in case security kanya, wala tayong problema. Natuloy ang paghahain ng COC ni Mangudadato kasama ang mga katiket niya mula sa Liberal Party. Pero may mga kapartido rin pala si Mangudadato na mula sa angkan ng kanyang mga mortal na kalaban. Ang patuan niya. Ang patuan niya sa kanina. Ang kanyang tinutukoy, si Yasser Ampatuan, na tumatakbong Regional Assemblyman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Totoo yan, I am an Ampatuan. I am proud to be an Ampatuan. Isa tayo sa mabait na Ampatuan. Isa pang Ampatuan mula sa bayan ng Sharif Agwak, ang kaalyado ni Mangudadato. Ang kapatid ni Dato Andal Ampatuan Sr. na si Dato Sarip Ampatuan. Pinag-usapan natin ito tungkol sa politika. Tungkol naman sa dugo. Dugo ko naman sila. Hindi talagang may iwasan talaga ng dugo ko sila. Iba raw talaga ang politika dahil ang makakalaban ni Mangudadato bilang gobernador ay dati niya ring kaalyado, si Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura. At ngayon pa lang, may batuhan na ng putik. Kinukwestiyon ni Mastura ang sobrang itinaas ng net worth ni Mangudadato sa kanyang SALN mula 2009 hanggang 2011. Last year, he was the second richest governor in Mindanao. But this year, he is the first number one richest governor in Mindanao. Yung mga properties ng parents ko na sa akin ay pinaano at may mga tanim yun, hindi ko naman pwedeng hindi i-declare. Gusto ko matulungan yung gobyerno natin. Di ba? Ano palang gagawin doon? Itatago mo kung ano yung pinagkakakitaan mo. Pagkatapos maghain ng COC ng Mangudadato, dumalaw siya sa pinangyarihan ng massacre para mag-alay ng dasal sa mga biktima, lalo na sa kanyang asawa. Itong probinsya ng Maguindanao ay lagi na lang nasa listahan ng mga election hotspots. Pero sa ngayon, magandang indikasyon ang nakikita ng AFP at posible raw na maging maayos at tahimik ang eleksyon dito sa susunod na taon. Ivan? Maraming salamat, June Veneracion.